7 minuto na after 8 in the morning. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Alam mo, Lakay, Opo. pag nawawala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. Justice! Nako, maraming salamat po. Kayo ba'y nasa bakasyon pa? O kayo'y nakabalik na rin ho dito sa Metro Manila? May pasok na Monday today. Thank you, Justice, ha? Talaga namang itong inyong endorsement sa akin very powerful. At ito, tako'y muli hong hahalili kay Deo Macalma while on vacation. Si Mayor Deo, Henry Uri here. People, thank you. Salamat, kumusta po kayo? Baka kayo'y naglilimayon pa. Baka kayo nagtatampisaw pa at kayo'y gayong-gayong pa kung saan man kayo naroroon. May pasok na, ha? Walang extension ng very long vacation ninyo na nag-start last week. Baka kayo'y may mga tatapusin, may mga appointment, may mga... Nako, kailangan isumite ba? Mag-inot-inot na kayo. Medyo, hibas na ang traffic Hindi na yata kasing bigat nung kahapon at saka kagabi. Anyway, in behalf of Deo Macalma, Henry Uri here, and I'll be with you all the way down till 10. Kumusta kayo? Aba, ang masiste nito habang tayo'y nagbabakasyon, medyo may mga nakakalungkot din hong pangyayari. By the way, mamaya baka makakausap natin ang pamilya nitong biktima nitong isang pulis na noon hong Sabado de Gloria. Alam ho ninyo, hindi ba? Sabado de Gloria, kuwan pa yan panahon pa yan ng pagtitika at pagmumuni-muni at pagdadalamhati sapagkat sa mga naniniwala, yung Sabado de Gloria, kasalukuyan pang nakalibing ang ating Panginoong Hesukristo batay sa mga paniniwala at naniniwala sa pangrelihiyong prinsipyong ganyan, hindi ba? Pero ang masistiho nito, nako, kami nakikiramay dito sa pamilya nitong isang motorcycle rider na 27 anyos na walang kaginsa-ginsa po. Ang sabi sa version po siyempre ng biktima, siya raw ho nakaparada lang at nasiraan po sa may bahagi po ng isang lansangan nang bigla na lamang pong hold upin at pagbabarilin ng suspect na isa pa lang pulis. Ibig sabihin yung motorcycle rider na 27 anyos nasiraan, bigla na lamang nilapitan, hinold up at pinagbabaril ng suspect na isa palang pulis. Dead on the spot. Ito hong si Neil Wong, habang yung sinasabi namang nakabaril sa kanya ay si Jerome Likwanan, na miyembro ng Mobile Patrol Security Unit ng Aviation Security Group o ABSICOM. Ang version ho noong pulis na nakuha namin, ang sinasabi, nagawa niya lamang barilin ang biktima dahil binato umano siya at minura nito. Pero ang tanong ngayon, bakit may lumalabas na hinold up at saka pinagbabaril at tinangay pa yung dalawang cellphone na nakuha doon sa suspect together with his firearms? Version po yan na magkabilang panig. We will find it out later kung ano ba talagang nangyari rito. Alam niyo, medyo masakit sa dibdib kapag ang nasasangkot ay mga pulis, sapagkat alam naman natin, hindi naman lahat,
Itong mga pulis kasi, kanya nga tayo mayroong pulis. Ha? Kanya nga tayo ay mayroong tagapamayapa. Meron tayong magtatanggol sa atin kapag may mga taong nagtatangka sa ating buhay at ari-arian. Mawalang galang at hindi naman lahat. Talagang baka lang minsan may mga naliligaw pa rin ng landas. Sa kabila ng nung panahon ng dating administrasyon, dinoble na ang kanilang mga sahod. Napakagaganda na ng kanilang benepisyo. Kung may mga nalilihis man ng landas, hindi naman hula at Pero titingnan pa rin natin na magkabilang panig. Kung ano ba talaga? Kung ano ba talaga ang kwento. Kasi ang mahal na araw dapat, alam naman natin yan, lahat pag mahal na araw nangingilin at ang mga tao kay babait at kay gagalang nang bigla na lamang pong merong insidente pala na ganito. Sabado de Gloria po ito, March 30 no mangyari. Kanya we will see if we can have an interview dito sa pamilya sapagkat ang lumalabas ang sinasabi ng pulis binato daw siya at minura kaya nabaril niya itong motorcycle rider na ito. So nakikiramay tayo sa pamilya ni Neil Wong. Siya ho yung rider na nabaril at napatay ng pulis. At ang anggulong sinasabi ay hinolda pa yung pong rider pagkat nasa kustodiya ng pulis yung dalawang cellphone at saka yung kanyang baril na service firearms. Anyway, let's find out later kung ano ho ang magiging kahinatan ng investigasyon niya. But doon tayo sa tama, doon tayo sa maganda. At kung talaga namang meron nung kaparusang dapat ipataw, maski pa yan ay alagad ng batas, hindi po dapat yan sinisino. 15 minutes after 8 in the morning at yun hong turn over ceremony, change of command, ay nangyayari na ngayon sa Campo Crame sapagkat palabas na po at paalis na at tapos na ang araw ng paninilbihan ng isang ating kilalang tumutugon sa pangalang PNP Chief na si General Benjamin Acorda Jr. Kuya Jun, kung aking tawagin ito, ay siya ho'y matikas pa ring lalabas at aalis ng Campo Crame at tayo sumasaludo sa kanya pagkat with all due respect, sa tingin ko siya'y lilisa ng Campo Crame ngayong araw na ito at ihahabilin niya ang pamunuan ng PNP at ang buong Pilipinas kay General Emmanuel Peralta na itong si General Acorda ay hindi man lamang dinadungisan ng kanyang uniforme and we salute General Acorda for that. Naroon si Let Narciso. Tingnan natin ang sitwasyon pagkat ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay magiging panauhing pandangal at syempre siya naman ang papapel at siya ang magiging guest ng pamunuan ng PNP sa change of command. Kumusta dyan sa Campo Crame? Good morning. Good morning, Henry. Tuloy na nga ngayong araw ang pagpapalit ng liderato sa pambansang pulisya. Pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang change of command ceremony kasabay ang retirement honors kay Police General Benjamin Acorda Jr. Gaganapin ang aktibidad dito sa PNP Grandstand sa Campo Crame. Una rito, itinalaga ng Pangulo si Police Lieutenant General Emmanuel Peralta bilang officer in charge ng PNP. Pero hindi pa malinaw kung siya na nga ang itatalagang kapalit ni Acorda bilang hepe ng pambansang pulisya. Matatandaan noong nakaraang linggo pa nakaschedule ang PNP change of command pero ipinagpaliban ito ngayong Lunes. Henry? Okay, so anong oras na mga darating dyan ang ating Pangulo, Leth? Alas 9, Henry, yung schedule ng pagdating ni Presidente dito sa PNP Grandstand sa Campo Crame. So for sure, proceeding na in a while, Anyway, Leth, thank you. We'll get back to you pagka magsasalita ng ating Pangulo. Okay, balik na sa'yo, Henry. Thank you. Si Leth Narciso, RH number 14. Tabayanan ho natin pagkat ang ating Pangulo ay magsasalita riyan. Titingnan natin kung ano ang kanya pong mismong marching order at ihahabilin kay General Peralta. OIC pa lamang. Si General Peralta, ibig sabihin ay hindi pa ho siya ang talagang maituturing na full-fledged PNP chief sapagkat
Doon sa appointment na nakalagay sa kanya o na nakasulat doon sa natanggap niyang appointment ay siya'y OIC until mayroon na pong formal at talagang PNP chief. Baka naman siya na rin. Hopefully, alright, sige. Si Edwin Duque, puntahan lang natin yung single ticketing system sa Malabon. Ipinatupad na, RH number 23. Edwin Duque. Edwin. Henry, magkakasubukan sa panig ng mga motoristang sanay sa mga paglabag sa batas trapiko at sa panig naman ng mga magpapatupad ng single ticketing system dito sa lungsod ng Malabon. Dahil simula sa araw na ito, Henry, ay ipapatupad na ang single ticketing system sa lungsod. Ayon dito kay retired Colonel Police Colonel Medina. Ito umano ay bilang pagsunod sa City Ordinance number 03-2023. An ordinance adopting MMD Resolution number 23-02 series of 2023 bilang pag-promote ng mga single ticketing system sa pamamagitan ng mga establishmento sa Metro Manila Traffic Code of 2023. Ayon sa opisyal, ito ay bilang para naman ng pagtutuwid at pagdidisiplina sa mga motorista sa lansangan para mapaluwag ang mabigat na daloy ng trapiko. Sa naturang ordinansa ay malilimitahan na rin yung mga sasakyan at ilan pang mga tumatakbo sa lansangan, partikular na yung mga ginagawang paradahan, yung mga gilid ng kalsada na nagpapasikip ng daloy ng trapiko. Ngayon naman ay hindi na pwede. Kung ilang dekadang naging maluwag ang lungsod, kailangan naman ng disiplina at ang ordinansang ito ay magamit para mapaayos yung daloy ng trapiko. Wala pa rin dito sa Edwin, Edwin, yes. Anong ibig sabihin niyang single ticketing na yan sa mga magpapark kung saan-saan niya, dadaan dyan at mag-violate ng traffic dyan sa Malabon? Anong ibig sabihin ng single ticketing? Ano mangyayari sa mga motorista? Kung ano yung higpit ng mga MMD sa mga lansangan, yung mga pinagbabawal, yung mga illegal parking, yung mga sasakyan hindi naman dapat lalabas sa mga oras nito, o yung mga e-bike, yung mga dikuryente, iisa yung batas na masusunod na rin ngayon sa mga local government, lalo na sa mga... Edwin? Nawala si Edwin. Naputol. Kasi nga pala may utos ng Korte Suprema, hindi ba? Na yung mga locally deputized traffic enforcer cannot confiscate your license. Hindi na pwede mangumpiska ng lisensya itong mga ito. Only the LTO and MMDA. At meron akong alam ko nabasa na rin po ninyo ito. Ito yung aking sinave kakahapon. Meron rin na dapat nating matandaan na utos ang Privacy Commission na yung mga security guard sa mga subdivision ay hindi na rin pwedeng kumuha ng lisensya ng mga bisitang papasok sa mga bilyas at sa mga subdivision at sa mga anong tawag riyan dun sa mga gated na mga subdivision pagkat ang maaari lang nilang hingin ay of course yung ID o kaya naman na yung ilista yung kanilang mga pangalan ng papasok. Ito po, NPC, National Privacy Commission Circular Number 2022-03. Ito po ang nilalaman po nito, mababasa po ninyo riyan, na yung mga security guard, pagpapasok kayo sa mga subdivision at hihingin ang inyong lisensya, pwede nyo nang gamitin pong argumento itong circular number 2022-03 ng National Privacy Commission. Na sinasabi po rito na ang mga security guard, mawalang galang na po, marami tayong kaibigan mga security guard, mahal natin yung mga CQ na yan, but still, ang utos po ay hindi na kayo pwedeng kumuha ng lisensya ng mga papasok sa inyo. Just get the name, get the ID, at may mga CCTV naman ang mga subdivision, and that's enough. Para malinaw lamang at nang walang maging pagtatalo kung magyayaring may dadaan sa mga subdivision at yung mga security guard hihingi ng inyong lisensya. Alright? Daming bayan.
21 minutes after 8 in the morning. Henry Uri here. Ang alam po nila kay Deo Macalma na nasa bakasyon ngayon. I'll be with you together with Sister L later hanggang 10 ng umaga. Damdamin Bayan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing. Opo. Pag nawawala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. Thank you, Justice. Nakakataba ng puso kapag ang isang Justice ng Ombudsman ay nakikinig sa atin at nag-iendorso sa ating munting pangalan. At nakakapagpatibay lalo ng atin pong ambisyon makapaglingkod sa bayan. Pero hindi ho ako kakandidato, ha? Wala nga ho akong bakit tumatawa ka, Sister El? Ako, ano ba naman na? Bakit ba kayo paglilingkod sa bayan ng nababanggit ng parang pakiramdam nyo kaagad may ambisyon? Ba't ba ganun ang politika sa Sister El, tama? Pero good morning muna, partner, at good morning po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig ngayon. April 1 po ngayon, uso ang April Fool's Day. Pero mag-ingat po tayo sa mga pagpa-prank. Marami kasi ang prankster ngayon. April Fools nga pala ngayon. Panahon ng pang-babangaw, sabi niya. Sabi nga nila, may paalalang DOH. Ano sabi? Huwag gawing biro ang sakit. Oo, tama. At saka huwag niyong gawing biro yung mga masyadong nakaka-excite. Baka mabiro ninyo is atakehin sa puso. Ay, mananagot pa kayo riyan. Pero para ho sa mga taga-Rosario, Batangas, ito ho ang reyna ng Rosario ngayon na si Elaine Apit ay narito matapos pong makapagnakaw ng mga kalamyas at mga balingbing at saka mga Atis Castilla dyan sa inyo. Baka hinahanap na ng mga taga Rosario, Batangas si Miss Apit. Dito nyo matatagpuan ang daming dalang kalamyas po nito. Kaya pala sako-sako ang sarap pagpapagkamyas Hindi ako sa maasim. Saan ka nga sa Kwan? Saan ka nga sa Rosario? Nagpunta ako dyan sa may Kahigam, sa Rosario, Batangas. Barangay Kahigam. Mga akaw ay mga kakat. Ang sarap kumain lang ako ng kumain doon. Mga kakat, mga Kwan natin diyan talagang pagka nakikita kay hindi magkaintindi kung anong ihahayin sa iyo. No? Totoo yan. Ganun pala ang mga Batanggenyo. Abayo naman. Maubos na ang yaman. Wag lang ang yabang. Charot. Pero thank you so much sa aking sister-in-law na nag-ampon sa akin. And of course, sa kuya ko dyan sa Batangas. Nakapaglangoy ka sa Kwan, sa Tubog. Pumunta kami ng pero resort yung pinuntahan namin. Hindi mo naranasan maglangoy sa ilog na walang tubig. Tuyong-tuyo dun Nagbabrown-brown na yung mga damo. Kaya ikaw, Kuya Sherwin Alfaro, pagka isang araw doon ka naman magkuhan. Mabigay ng cash. Kakandidatong konsehal ng bayan ng Rosario si Elaine, mamigay ka naman ng cash doon. Bigla naging taga-Rosario ko. Nakikinig ba si Bayaw at saka si ate? Nagtatrabaho yata ngayon. Mga taga Kahigam. Mga taga-Kahigam dyan sa Rosario, paghandaan na ninyo, matindi ang laban ninyo rito. Si Sherwin Alfaro nasa isang barangay. Saan barangay si Sherwin? Para sa kanyang malakas promo. Barangay New Zealand. Hindi. New Zealand. Barangay New Saniga sa Mandaluyong. Dyan sa Mandaluyong. Sa mga taga Mandaluyong na Sherwin! Paikot-ikot dyan yung mga driver. Yes, good morning, Sherwin! Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Sherwin! Nasaan ka ngayon? Si Sherwin ay Nasa, wala pa, mamaya pa. Andyan na ba si Sherwin? Wala sa pa. Saniga? Nandun na siya pero may pinuntahan. Kumakain. Hindi. Sherwin, kung wala ka pa, tatawagin muna namin. Okay na. Sherwin, okay na? Pwede na. Success? Sherwin, success?
Ha? Dayo ko Panalo pa na. dayo ko pa naman diyan eh. Oh, kadayo-dayo mo, nag-ano ka dyan, ha? Ha? Ang sarap dumayo dito sa barangay nyo. Talagang Parang parang iba ang kanilang mga palikuran. Maganda, malinis. kadami mo naman kadami mo naman pangingitlogan, hindi ka pa sa Mandaluyong nangingitlog. Ano ba? Ay kaya naman ng bata ito naman. Sige. Pag tinawag ka ng kalikasan, wala ka magagawa kasi sumunod ka lang. Oy, may Uy, ang nag-almusal. aga may nagbe-breakfast. Kung sa malakas maki-CR, mas malakas itong makikinig. Nakikinig. Sino? Sino winner? Ng DCRH. So si tatay pangalan niyo po? Antonio Tanyoan. Si tatay Antonio Tanyuan, alam mo, loyal, may delicacy dito, nakamonitor kami sa pahinga nyo nga po yung monitor ninyo. Kaya Ano ba? ko na volume yan. Ayan, okay. Tatay, palagi kayo nakatunin sa DCRH. Opo. At sino paborito mong announcer? Dio Macalma at saka Henry Ore. Wow, next naman. Uri. Wala bang ano yan, ha? Paborito mo sila, bigyan agad na ng 1,000 pesos. Maraming salamat po sa DCRH. Si tatay kumukha ng ano eh. 1,000 kagad. Si tatay. Bukod dyan, meron pa siyang DCRH teaser dyan, pampagwapo nyo. Oo, lalong gwapo si tatay. Tanong mo nga kay tatay kung hindi niya kamag-anak ang yumaong Romy Diaz. Parang bigote lang ang kulang kay tatay. Romy Diaz eh. Oh. Di ba? Pating tawa. Yung... Natawa to Tay, si tatay. magano ka tay? Bigote ka nung parang Romy Diaz at ipapasok kita sa Batang Pako. Quiapo yun, Quiapo. Kaya po ba? Batang Pako. Salamat natin. Ano paborito mong programa tuwing umaga? DCRH. Anong programa yung pinakikinggan mo ngayon? DCRH ka ba't kiki? DCRH nga ang istasyon niya. Galing mo. Galing mo sinabi ng DCRH. Bigyan mo na. Bigyan mo na ng 5 sakong bigas. Eto, meron kang isang bag ng grocery. Yan, may kasama ng bigas, may kasamang mga yata. Ano masasabi mo tayo? Maraming salamat po sa damdaming bayan. Siyempre, maraming salamat. Mabigat ba yan? Mabigat din. Mabigat din. May laman. Ayun ang problema ng mga nakakakuha ng grocery. Nagreklamo, ang bigat-bigat daw ng ating grocery. Naku, syempre naman. Ng pamilya. Maraming salamat. Maraming salamat din po sa inyo patuloy na pagtutok sa DCRH. At baka kayo na susunod dating winner sa DCRH Mas Malakas Promo Hours number 6. Serving Battle para tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Thank you, Sherwin. Henry U. Karen Oyo. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Sherwin. And we have, Boy Gonzales on the line. Sister El. Bus Augmentation Program ng Philippine National Railways. Kasunod nga po ng tigil operasyon ito dahil sa isasagawang rehabilitation o yung pong mas pagpapaganda pa ng mga linya ng PNR o marangkada ng RH29. Boy Gonzales, Boy. Sir Henry, alas 5:30 yun ang umaga kanina. Ulit yung unang gaya ng bus mula dito sa Tutuban Station ng PNR saka yung 8 pasero. Nasa 11 pasero naman ang sakay ng unang gaya naman mula sa Alabang sa Muntinlupa papunta naman ng Maynila dito sa Tutuban. Sa ngayon marami sa pasero ng PNR ang nakikiramdam sa benepisyo ng mga bus augmentation na karamihan ay pumapasok sa trabaho para lang. Naayon dito kay sa PNR, kada 30 minuto ang abiso sa kanila ng kumpanya
ng bus na biyahe kahit hindi pa puno ng pasahero. Ilan sa mga pasahero naman ay hindi siyempre hindi na rin tinatangkirin kung sumakay ng bus kung saan naghahanap sila ng mga alternatibong mga pasakyan dahil sa posibleng maipit naman sila sa daloy ng trapiko. Dadaan ang bus augmentation program ng PNR dito sa Abad Santos, Recto, Legarda, Tagtahan, Quirino, De La Rosa, Buendia, Magallanes, Liputan at Sukat hanggang sa makarating ng Alabang. Isang bus ng augmentation dito sa loob mismo ng PNR sa tutuban ay maya-maya lamang ay aalis na papunta ng Alabang. Para sa kauna-una sa Pilipinas, ito si Boy Gonzales. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, boy! At doon sa mga nagtatanong pa rin, Sister El, kung bakit po pansamantalang ihihinto muna ang operasyon o biyahe po ng tren from Governor Pascual sa Malabon hanggang sa Alabang. Ang dahilan po niyan sapagkat aayusin, pagagandahin, gagawing high-tech, maluwag, malinis at mas ligtas ang atin pong mga tren simula po sa Clark sa Pampanga hanggang sa Alabang patungo pa ng Calamba, Laguna. At ngayon ho, ang construction ho kasi ay nasa bahagi na po ng Governor Pascual. Papunta na po ng Alabang, kaya hindi ho po pwedeng may nagpupukpok at may gumagawa sa mga riles ay may dumadaang tren. Delikado po yan, kaya ihihinto muna. So, kaunting sakripisyo natin at ang magiging kahulugan naman yan ay panghabang buhay na ginhawa. Bagamat medyo matagal-tagal, 5 years pero asahan natin ang modernized na mga tren ng PNR. Alright. Anyway, let's have another issue. We have Attorney Harry Roque, ang dating presidential spokesperson. Pinatawagan natin si Attorney pagkat Sister El ay nadadrag ang kanyang pangalan na para bang yung sinabi niyang mayroong gentleman's agreement. Ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at si President Xi Jinping ay para bang yung agreement na yun inililihim at may itinatago tungkol dyan sa West Philippine Sea. Yun ang nagiging haka-haka ng karamihan. Kanya lilinawin natin kay Attorney Harry Roque mismo kung ano ba itong agreement na ito, ano ang parametro nito, bakit niya nabanggit ito at ano ba ang nilalaman nito. Attorney, spokes, magandang umaga sa inyo. Henry Uri with Elaine Apit. Magandang umaga, Henry. Magandang umaga, Sister El. Magandang umaga, Pilipinas. Nung isang araw ko pa kayo gustong makausap pero you deserve also a vacation. Kayo ba, kababalik din lamang galing bakasyon? Wala po ako sa Pilipinas pero pabalik na po. Very good. Very good. Salamat naman nakuha namin kayo. Anyway, spokes ka rin ano ba talaga yung lumalabas na mismong kayo ba ang nagsabi na may gentleman's agreement ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at si President Xi Jinping kaugnay doon sa BRP Sierra Madre na yan at sa iba pang mga issue ng West Philippines Well, alam mo, Henry, nag-cover ka naman sa akin nung ako spokesperson. Yes. Paulit-ulit kong sinasabi yan na meron talagang kasunduan sa panig ng Pilipinas at ng China na parehong bansa ay rerespetuhin ang status quo. Ibig sabihin, walang bago, walang dagdag, walang bawas. Walang gagalaw kumbaga. At yan yung susi kung bakit nagkaroon tayo na mas mapayapa at mas mabuting relasyon sa panig ng Pilipinas at ng China. Hindi po yan tinago, hindi po yan secret agreement. Inanunsyo po yan ni Secretary Alan Cayetano, inanunsyo yan ni Secretary Delfin Lorenzana at kumpleto po ngayon ang listahan ko ng mga news releases na nagpapakita na hindi po yan sikreto. Now, nung panahon po ni Presidente Duterte, nagkaroon din tayo ng water cannon incident dyan din sa Ayungin. At naalala ko po, pinatawag niya yung Chinese ambassador, galit ang Presidente. Ang sabi niya, siguraduhin mo lang walang mamamatay na Pilipino, no, na sundalo dahil pag may namatay dyan, iba ng usapin. No? Pero nalaman natin, noong mga panahon na yon, gaya ng nalaman din ng panahon ni Presidente Pinoy Aquino, nang ayaw ng mga Amerikano ay magdadala ng construction supplies sa Sierra Madre. Now, nung nalaman po natin yan, hindi na naulit yung water cannon incident. Hindi ko sinasabi na hindi tayo nagdala ng construction materials. Kasi kung titignan mo ang BRP Sierra Madre, talagang bulok na yan. Kung walang construction material, lumubog na yan. No? Pero ang diferensya ng ngayon at noon, diniskartehan ni Presidente Duterte yan. Kung nagdadala man ng construction materials, hindi niya pinangangalandakan. Ang pagkakaiba ngayon, pinangangalandakan ni PBBM na para bagang hinahamon niya ang China na pigilan
at pinipigilan nga tayo, no? At ngayon nagmumukha tayong kawawa habang wina-water cannon incident tayo. Teka. Pero Henry at Sister L, itong hindi pagdala ng construction materials na lantaran, hindi lang po yan nagsimula sa panahon ni Presidente Duterte. Panahon pa ni Presidente Aquino, yan na ang naging polisiya. Bakit? Dahil mas importante na manatili tayo ang ating presensya sa Sierra Madre, dahil kung pagbabawalan ng pagpunta doon para pag-deliver ng tubig at ng pagkain sa ating kasundaluhan, mapipilitan tayong i-abandona ang Sierra Madre at mawawala ang presensya natin dyan sa Ayungin Shoal. Okay. So it was cost-benefit analysis. Ano mas buti? Mas mabuti, tuluyan tayong mawala ng presensya dyan sa Ayungin or manatili tayo dyan at iwasan natin yung kinagagalit ng China. Okay. I'll pick up from the line na ikinagagalit ng China at nabanggit ninyo na ang ikinagagalit ng China, tama ba, ay ang magdala tayo ng construction materials doon sa BRP Sierra Madre, isang barko ng ating gobyerno na naroroon, luma na, at doon naninirahan at doon na nagkakaroon ng pamamalagi yung ating mga miyembro ng Philippine Coast Guard at other forces. But ang tanong dyan bakit ba kailangan nating ikonsidera yung ikagagalit ng China atin nga yung teritoryo, Spokes? Unang-una, hindi po natin teritoryo ang Ayungin Shoal. Yan po ay exclusive economic zone. Meron lang po tayong economic rights, yung pangangalap ng tanging yaman. Malinaw po yan sa UNCLOS. Pangalawa po, rineklamo na natin yan yung tayo nagpunta sa arbitration na binubuli tayo ng China pagdating doon sa pagde-deliver ng supplies sa Sierra Madre. Pero ang sabi ng tribunal, sa exclusive economic zone, hindi dapat nagkakaroon ng militarization. At bagamat bulok na yung barkong yan, sabi ng tribunal, dahil siya isang naval ship, yan ay militarization pa rin, dahilan kung bakit hindi tayo pinagbigyan doon sa ating prayer na itigil nga yung pagbubuli sa atin dahil hindi dapat na militarize ang ating exclusive economic zone. Pangatlo, practical. Ano bang mas importante? Mawala sa atin tuluyan ang presensya natin dyan sa Ayungin gaya ng nawala ang presensya natin sa Scarborough Shoal o manatili ang ating mga kasundaluhan doon? Maski na kahit papano, nagkakaroon tayo ng mga hakbang para nga maiwasan yung pagpapaalis sa kanila. Sa akin, tingin ko, tama ang naging desisyon ng administrasyon ni Presidente Aquino at ni Presidente Duterte na dapat manatili ang presensya natin dyan sa Ayungin Shoal. Teka muna. Dahil ang realidad, kapag talaga namang pinagbawalan tayo ng China, hindi naman tayo makakapalag at lalong hindi tayo makakadada ng pagkain at tubig dun sa ating mga kasunduluhan. Dahilan para bawiin na natin sila doon. Teka muna. Before I turn you over to Elaine, to Sister L, yung binabanggit ninyo, hindi naman atin ang Ayungin Shoal. Tayo ay mayroon lamang exclusive rights, economically speaking. Pakipaliwanag ninyo ito, baka Chuck, hindi na baka Chuck, na maraming tataas ang kilay sa inyo at baka yung iba pa'y ibabas na kayo sa anong sinasabi mong hindi natin pag-aari yan? Anong pagkakaiba nung binabanggit mo na easy lang yan, hindi yan ownership? Well, sa kasunduan po ng UN Convention on the Law of the Sea, by way of compromise, binigyan lamang tayo ng tinatawag na sovereign rights dun sa exclusive economic zone. Hindi po soberenya, hindi po jurisdiction. Tanging economic right na ang tawag ay sovereign rights para mangalap at maginabang sa tanging yaman. At yan yung konteksto ng sinabi ng arbitral tribunal na yung pagkakaroon ng isang naval vessel doon sa exclusive economic zone ay labag din sa UNCLOS dahilan na hindi nga napagbigyan yung ating prayer na dapat sabihin din na itigil yung pagbubuli doon sa ating mga kasundaluhan sa BRP Sierra Madre. No? Uulitin ko po, iba po ang sovereign rights sa soberenya. Wala pong soberenya sa exclusive economic zone, so hindi po yan titulo sa larangan ng international law. Yan po ay karapatang economical at yan po ay pangangalap lamang ng tanging yaman. Sino may soberenya riyan? At kaninong karagatan, anong bansa nakakasakop riyan therefore? Hindi po yan kabahagi ng teritoryo. Yan po ay exclusive economic zone. Bilang compromise kasi sa Law of the Sea, nung pinag-uusapan yan, siyempre, yung may mga karagatan na bansa gaya ng Pilipinas, nais na mas malawak yung kanilang karapatan, no, na, at mas malawak yung lugar na may soberenya, at yung gumagamit ng mga karagatan, nais silang palitiin yan.
So bilang compromise, binigyan tayo ng soberenya doon sa tinatawag na territorial sea na 12 nautical miles. Pero binigyan din tayo ng economic rights na exclusive economic zone doon sa tinatawag naman na EEZ nga. So yan po ang compromise. Meron kang economic rights pero wala kang soberenya. Hindi po yan titulo, hindi po yan kabahagi ng teritoryo. Sovereign rights lang meron sa exclusive economic zone. Attorney Harry Roque, sir, ang China po ang China po ay wala din naman pong karapatan, of course, sa Pilipinas na pigilan ang kahit anong aktibidad natin doon na gagawin sa Ayungin Shoal, or mayroon po ba silang karapatan since ito ang pinag-uusapan po natin is sovereign rights? Well, ang sabi po ng tribunal po nagsabi nito hindi dapat nagkakaroon ng militarization ng exclusive economic zone. Pero bilang kasagutan nyo sa inyong tanong, meron nga po agawan pa ng teritoryo Hanggang hindi po nare-resolba with finality yung pinag-aagawang isla na sinasabi ng China na nagbubunga ng karagatan, hindi po talaga tayo magkakaroon ng kapayapaan. No? Ang sinasabi kasi ng China, yung karagatan na inaangkin nila ay nagbubunga raw po o nanggagaling doon sa mga isla na meron silang titulo. Hindi pa po tayo nananalo pagdating sa pinag-aagawang isla dahil yung tribunal nga po hindi siya nag-render ng kahit anong desisyon pagdating sa soberenya sa mga isla dahil siya po ay International Tribunal for the Law of the Sea. Hanggang karagatan lang ang kanyang jurisdiction. Parang kung ating pasisimplihin ito, pareho kayo, China, Pilipinas, hindi ninyo ito pag-aari. Pareho kayong walang sovereign rights dito, pero dahil merong sovereign rights po tayo, walang soberenya. Iba po ang soberenya, ibang sovereign rights. Pakipaliwanag nyo uli, baka para lang mas malinaw. What is the difference between sovereign rights and soberenya? Ang soberenya po ay lahat ng kapangyarihan na ginagampan ng isang estado. Napapatupad ang batas, merong hukuman na may jurisdiction, merong kapangyarihan ng pulis at ang ating hukbong sandatahan na protektahan. Pero ang sovereign rights po, yan ay para lamang pangangalap ng pangingyaman. Okay. Natural po, pwede natin pangalagaan yung karapatan na yan, pero ang sabi po ng tribunal mismo at ng UNCLOS, hindi dapat magkaroon ng militarization sa exclusive economic zone. Therefore, ulitin lang natin, pasimplihin natin, China, Pilipinas, wala kayong soberenya ran, pero kapwa kayo may sovereign rights. Dagat yan, pwede kayong mangisda, pwede ninyong kuhanin ng mga legal na lamang dagat riyan para sa kabuhayan. Is that... well, ang sigurado po tayo, ang Pilipinas may sovereign rights kasi sinabi na yan ng tribunal. Pero ang Chino, pwede siya mangisda kung sa tingin niya ito ay high seas, no? So ngayon, ang problema kasi, kaya meron pa ring hindi pagkakasunduan. Ang karagatan kasi, nagmumula yan sa mga isla. Kasi kada isla, kada high tide elevation na hindi lumulubog tuwing high tide ay pwedeng magkaroon ng 12 nautical miles. Now, yung mga isla na nakakasuporta ng human habitation, yan talagang isla sa UNCLOS, ay pwede pang mag-generate ng sa kanyang exclusive economic zone. Ngayon, ang hindi tinatanggap ng China, yung desisyon ng arbitral tribunal na wala namang kahit anong isla o geographic feature sa pinag-aagawan ang pwede mag-generate ng exclusive economic zone. Kaya nga ako, kung tatanggapin ng China yung factual finding na yan, ang pinag-aawayan lamang ay 72 square kilometers ng karagatan. Ang total laki ng South China Sea ay 3.2 million. Bakit naman tayo magkakaroon ng hidwaan? No? Ang mangyayari dyan, kung papatupad yung desisyon ng UNCLOS, 72 kilometers lang ang magiging subject sa soberenya at ang lahat ng karagatan ay magiging high seas na pwedeng pakinabangan ng lahat. Except, dahil ang Pilipinas ay archipelago, tayo lang talaga ang merong EEZ dyan sa West Philippine Sea at kabahagi nga ng ating exclusive economic zone, yung Ayungin Shoal at yung Scarborough Shoal. Okay. And therefore, ang China ay meron din siyang sovereign rights. Hindi maikakaila ito. Hindi hindi ko nga binibigay sa China yun so wala. Hindi ko binibigay sa China yun. Wala silang economic rights, sovereign rights. Dahil ako isang Pilipino, hindi ko binibigay yan. Ang sinasabi ko lang, meron pang pinag-aagawang teritoryo. At habang pinag-aagawan ng teritoryo, yan ang sinasabi ng China na wala tayong karapatan na pumasok doon. No? Kaya nga ang issue ngayon, yan ay realidad. No? Ayaw pumayag ng China at sinasabi nila sa kanila yan at hindi pa naman nagkakaroon ng desisyon pagdating sa soberenya. No? So ngayon, anong mas mabuti? Pangalagaan natin yung presensya
o hayaan nating paalisin tayo ng China sa paggamit ng dahas dahil alam naman natin na hindi naman tayo makakalaban sa China pag dahas ang pinag-uusapan. Kaya lang, Attorney Spoke, Sister El, kung wala silang, ayaw mong ipagkaloob sa kanila yung sovereign rights, ano ang pinagbabatayan ng kanilang pang-water cannon at panghag? Yung mga ginagawa po nila ng mga illegal panghaharas, maneuvering. Attorney. Well, yun nga po kiniklaim nila na meron silang titulo sa mga isla na nagbubunga di umano ng territorial sea at ng sovereign rights. So sinasabi nila na hindi sila malinaw kung sovereignty o sovereign right ang inaangkin nila. Basta sinasabi nila yung mga islang yan ay nagbunga ng karagatan na sa kanila yon. So hindi pa nare-resolba yan. So yan ang kanilang pinaglalaban. Pinaglalaban nila. So whether or not ang pinanghuhugutan tama nila. o hindi, may titulo sila, sabi nila, may titulo may sila. kalakasan sila, no? Pero yung karapatan, sino nga ba talaga ang may karapatan? Since ito ngayong Ayungin Shoal ay parte ng exclusive economic zone ng Pilipinas, Attorney. Well, malinaw na tanging Pilipino lang ang pwede makinabang sa tanging yaman dyan. Ang tanong, ano ba ginagawa ng Sierra Madre doon? Sila ba'y nangingisda? Sila ba'y naghahanap ng langis? Ang sabi ng Trimudal, yung presensya ng Sierra Madre ay hindi rin sang-ayon sa UNCLOS dahil yung Sierra Madre, miski bulok, ay isang military naval vessel at yan ay tantamount to militarization. So kung kayo as a international law and sanay sa usaping ito, are you saying na i-abandon na natin, tanggalin natin ang BRP Sierra Madre doon? Hindi po. Ang nagsabi niyan si Antonio Carpio. Maniwala kayo hindi. Pero he has gone off record and I have the records na siya nagsabi diyan na dapat tanggalin. Ako bilang isang Pilipino, hayaan natin dyan ang Sierra Madre, hayaan natin dyan ang ating kasundaluhan because that is constructive possession para sa Pilipinas. Tama man o mali, constructive possession yan. No? Pero ang tanong nga, paano natin mapapanatili ang hawak natin sa Ayungin? Kung ito ba ay magagawa sa paulit-ulit na ginagawa natin ng ayaw ng China o doon sa pananatili ng status quo? Tingin ko malinaw ang sagot dyan. Status quo. At yan ang naging desisyon, hindi lang ng Duterte administration o hindi ng Aquino administration. Status quo, pero walang bombahan ng tubig at nasasaktan na yung mga person natin at attorney. Attorney, kaya ba nababanggit niyo kasi, po kanina alam naman natin na yan ang magiging response ng China. Bakit natin paulit-ulit na ginagawa? Ang teorya ko, gusto talaga ng PBBM administration na mukha tayong kawawa, una-una para magalit ang taong bayan sa China, pero mas importante pa, para nga makasaklolo tayo, makakuha ng saklolo sa Amerika dahil ang pinangangalandakan natin yung Mutual Defense Treaty. Pero ang realidad, nawala sa atin ang mischief reef, di naman sumaklolo ang mga Amerikano. Nawala sa atin ang Scarborough Shoal, di naman sumaklolo ang mga Amerikano. At kung magpapatuloy si PBBM na ganitong polisiya, ang prediction ko, mawawala rin ang presensya natin dyan sa Ayungin Shoal at hindi rin sasaklolo ang mga Amerikano. So attorney, kaya po nababanggit ninyo kanina na from the start, sinabi nyo nga po kanina lang na hindi po kayo sang-ayon na tanggalin itong BRP Sierra Madre para mapanatili ang ating presensya dyan sa Ayungin Shoal. Pero nabanggit nyo po kanina na sa time po ni former President Duterte at former President Aquino ay tayo ay nagpapadala ng mga construction material ng discreet lang, medyo hindi tayo lantaran para hindi natutunugan itong China at nabubuli yung pagdadala doon ng mga kailangang dalhin sa BRP Sierra Madre. Do you suggest po na ganun din ang gawin natin ngayon para matigil tong mga bullying na nangyayari every time na lang po na magdadala yung resupply mission natin? Ganun po yung... Dapat bang itago? Yan po dahilan kaya ako nagsalita Kasi dapat natututo tayo sa kasaysayan. Dahil kung hindi tayo lilingon sa pinanggalingan, hindi tayo makakarating sa pupuntahan. Kung magpapatuloy si PBBM na paulit-ulit niyang ginagawa ang alam niyang tututulan ng China, tuluyang mawawala tayo dyan sa Ayungin Shoal. Alright. Let's go back to the main question I had kanina. Yung gentleman's agreement, linawin ko lang. Wala kayong ibinenta, walang itinago, walang isinangla na isla during the time of your during your administration with the President, former President Duterte. Pinatutunayan ko po yan, wala po tayong teritoryong nawala, wala po tayong kasunduan na isinikreto sa bayan, at ikaw po ay po pwedeng maging testigo dyan dahil paulit-ulit ko namang inaanunsyo yung polisiyang yan. Alright. And the burden, kung may mga nag-aakusa man sa inyo, ang burden of proof ay nasa accuser.
Well, ang sa akin lang po, pagdating po sa panlabas ng relasyon at pang national na interest, hindi dapat pinupolitika. Kaya nga po ko, maski sinisisi ko ang Aquino administration doon sa pagkawala ng Scarborough Shoal, ina-acknowledge ko naman na pagdating sa Ayungin Shoal, kapareho naging polisiya ng Aquino administration at Duterte administration. Now, yung mga gaya ni Antonio Carpio na talagang pinupoliticize yan, siya nga nagsabi na dapat tanggalin ang Sierra Madre dyan. He has gone on record. No? Kaya nasa akin naman yung record kung saan niya sinabi yan. So sa akin, pagdating sa panlabas na relasyon, pagdating sa pang-nasyonal na interes, dapat hindi pinipolitika. Alright. Attorney, maraming salamat sa Thank inyo you, Attorney. for joining us. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo. Si Attorney Harry Roque, former presidential spokesperson during the Duterte administration. So sinasabi pala ng China, kami ang may titulo riyan. Kiniklaim nila. Sa lupaing iyan na naging karagatan. Kaya kami ang may hawak ng huling alas na titulo niyan. Ayan naman ang importante sa anumang claim ng lupain man o kung anumang mumula ng dispute, dapat ang titulo May dokumento. Yung titulong yan ay hindi peke at hindi yan gawa-gawa lamang. Ngayon, sinong magpapatunay na yung dokumento, Sister El, na yun ay Totoo. Totoo? Oo. Baka ginawa sa recto Yung International Tribunal nga. Ang problema, hindi naman kinikilala Hindi ng naman China. kinikilala ng China. Ang International Tribunal. Sila na nga mismo ang nagsabi na itong bahaging to ay sa Pilipinas ang may karapatan. Diba? Kaya, ang China kasi medyo iba din ang maligalig ito. Ibig sabihin, kung sino man ang makapagpapayo sa ating Pangulo, hindi naman na maikakailan na talagang kailangan niya ng payo, dapat aral kay Sun Tzu itong Oo, si Sun Tzu kailangan dapat yung art of war nginunguya niya minuminuto para mabigyan ng ng karampatang estratehiya itong bagay na ito. Samantala, 9:00 na po ng umaga. Ako si Henry Uri. Sister El, Elaine Tapit. Thank you. Babalik po kami in just a while. Daming bayan. Number. Diba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. Ayun, sabi naman ho na Justice nila kay pagbalik niya may pasalubong sa ating vitamin E. Huwag kayong mag-alala at bababarikin tayo ng napakasarap na vitamin E, Sister L, di ba? Na tumutugon sa pangalang Malu Cabral. I love you, Malu. Kinikilig Alam mo, sinabi ko sa kanya, sana may 5,000 ako ngayon. Siyempre, kailangan. Sayang, tita, kumumuo ka. Kasama naman ni Noche si General Christopher Abrahano. Nasa linya na natin siya. Ayan, nasa okay. linya. Si RH number 27 Noche Kakas ay pumunta kung I think kausap niya na itong mga pulis na may hawak nitong kasong umano'y pamamaril ng pulis doon sa isang rider na miyembro pala yung pulis ng ABSICOM. Oo nga raw. Ito'y ibig sabihin ng Aviation Security Group, yung mga pulis sa airport. Noche, magandang umaga. Anong follow-up report? Henry at Sister L, ang nagsasagot sa investigasyon at Paranaque Police Station. Ngayon, hingi na lang tayo ng background o update din sa kay Patrolman Likwanan. Ito yung nasangkot sa pamamaril na kung saan ay diyan na ngayon ng Paranaque Police Station. At nasa niya ngayon ang acting director ng ABSI Group na si Police Brigadier General Christopher Abrahano. Sir, live po tayo sa DCRH Worldwide. Kasama natin sa linya sa studio si Henry Uri at Sister L General, sir. Good morning. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga kay Henry at kay El sa lahat na nakikinig po sa inyong programa. General, magandang umaga po sa inyo. Noche, go ahead. If you have a first question, go. Okay, pahapyaw lang muna sa akin. General, sir, ano po ang background nitong si Patrolman Likwanan, sir, na member po ng PNP at ito po si Patrolman Likwanan was recruited sa ABSI Group noong 2019. So patrolman po siya, na-assign po siya sa yung ating Mobile Patrol and Security Unit sa airport na ang trabaho po ay yung periphery
airport. Hindi doon sa loob mismo ng airport, pero doon sa periphery, yung mga kalsada at saka yung mga perimeter ng airport. Apo. So itong C5 Road, Barangay San Dionisio na boundary ng Las Piñas at Parañaque na pinangyarihan po ng krimen ay hindi na po niya jurisdiction. Hindi na po niya jurisdiction yan. Opo, kung saan nangyari po. Pero ito bang, with all due respect, at may pamilya rin naman ito at may mga, for sure, may anak din itong si patrolman, ano ba ito ho? Ano bang klaseng pulis ito? May mga natatandaan ba tayo? May record ba ho ito na talagang mainitin ng ulo, madaling magalit, nasangkot na ba ito sa away minsan or what? Ang kinausap ko, yan din ang mga tanong ko doon doon sa unit commander, wala naman pong recorded na bad behavior ito si Likwanan, pero iniimbestigahan pa rin namin yan, sinecheck namin na nagsasagawa rin tayo ng counter interview yung kasama na. Purpose naman ito para mabagyan na tayo ng o anong rason niya para naman maiwasan natin at maituro na natin doon sa mga tama niya na hindi na tularan. Correct. Pero before Sister El, ano ho ang paliwanag nitong si patrolman? Bakit daw po niya kung binaril o nabaril, ano bang paliwanag niya? Bakit niya nagawa ito dito sa rider? In deference doon sa ating ito kay Likwanan, kasi nung pinapunta ko nga yung ating investigador doon sa Parañaque para mag-coordinate, nakausap naman to, pero hindi malinaw yung kanyang sagot kaya nag-rely na lang tayo doon sa mga witnesses. In fact, yung witnesses ng Parañaque Police, nabanggit nila talaga na merong altercation na nangyari between doon sa biktima at saka doon sa suspect. Pero ang sinasabi nitong suspect natin, si Patrolman Likwanan, binato daw siya. Pero that remains to be proven pat ma-check na rin ng investigator ng Parañaque. Alright. Okay. So hindi naman po natin kino-confirm yung mga unang ulat, General Sir, na sinasabing pagnanakaw yung kanyang motibo kaya niya po binaril at napatay itong ating biktima. Opo, yung initial na pakipag-ugnayan natin doon sa Parañaque Police, tinitingnan din natin yung anggulong yan, yung pagnanakaw. Kaya nga sabi ko, gawin nila yung kanilang investigation, and we will fully support yung investigation ng Parañaque Police. Kung yan man yung nakikita nila na katotohanan, and then we will support that kasi sila naman ang mag-iimbestiga. On our part, we will throw the book at him pag napatunayan siya talagang ganun yung nangyari at pati yung kwan. Kasi General Sir, may binabanggit na yung dalawang cellphone ng victim ay nandito sa police na suspect po. So, Opo. Ito po ay confirm na nakuha po talaga sa kanya. Base doon sa report natin, pero I cannot speak for doon sa arresting officers kasi sila yung arresting officers. Pero doon sa report nila, yun nga po yung nabanggit. General, pag ganito ba, para lang din sa kabatir ng ilang mga polis, hindi lang sa ABSICOM, pag nasangkot sa ganyang krimen, automatic yan, tanggal na ba sa serbisyo? Hindi pa naman. Suspinde, walang sweldo, paano ba? Pag napatunayan po siya dyan, na may sala siya dyan, at sa administrative case niya, dismissible po yan. Opo. Tanggal sa serbisyo. Pero habang nakakulong at dinidinig pa ang kaso, sumusweldo pa rin ba siya? Opo. Until such time na magkaroon ng proceedings sa laban sa kanya, mahihinto yung kanyang sweldo pag saka pa lamang hihinto pag bumaba ng resolusyon ng korte na siya. Alright. So ano ang inyong paalala? Baka nakikinig yung ating mga kasamahan din sa ABSICOM, baka meron kayong gustong ihabilin sa kanila. Idagdag ko na rin, kumusta ang airport security ngayon na sa loob at labas ng ating mga paliparan? Opo, unahin ko na lang po yung bilin natin doon sa mga kasamahan natin sa Aviation Security Group. Naupo po ako bilang acting director noong Wednesday, last week. Una doon sa mga inabiling ko sa mga kasamahan natin.
dapat magtulungan tayo para panatili natin maganda yung pangalan ng ating mga kapulisan. Siyempre, unang-unang dyan yung pagiging mag-aalang at maginoo ng bawat kapulisan natin at umiiwas sa mga ganyang aktibidades. At pangalawa po, doon sa tanong ninyo, busy po yung ating ABSI group nung nakaraang Holy Week, in Operation Semana Santa tayo. At pinaigting natin yung security sa buong airport. Umakyat nga po yung ating passenger density. Umabot tayo ng almost passenger nitong buong Holy Week. So, mas pinaigting po natin yung ating pagsisecure. In cooperation na rin, in coordination with other agencies na involved sa airport operation. Alright. General, maraming salamat po sa inyo. Isang pagsaludo. Thank you, General. Maraming salamat po. Alright. Noche? Henry at Sister Ella, thank you very much kay Police Brigadier General Christopher. Noche? Alright. Naputol na ang linya ni Noche. Teka muna, konting lang. Si Kwan ba? Wala muna. Wala pa. Sige. Sister El, I think we have to pause for a commercial break. We have 14 minutes. After 9 in the morning, I'm Henry Uri. Sister El po, Elaine Apit. Biogesic, sa sakit ng Damdaming Bayan. Alam mo, Lakay, Opo. pag nawawala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. Oo, wag mong kalilimutang ipi-play yan pagkat kakasuhan tayo ni Justice Martires ng Hi, Justice Sam. Good illegal morning. Illegal possession of handsome face. May ganun ba? Illegal possession Si Het lang naman ang kakasuhan ni Justice ng ganon. Pagka nakalimutan mong i-play yan, madadali. Ay, ganun ba? Justice, how are you? Good to hear na kayo'y palaging makisig pa rin at magilas. Matikas pa ang Justice Sam. Iba ang Justice Sam. Damdaming Pero bago natin napuntahan si Miss Let, pupuntahan na kaya natin si Miss Sige, alamin na natin ang situational report ni Let dyan sa retirement ceremony, honors para kay outgoing PNP Chief Benjamin Acorda Jr. At isasali naman sa OIC na si General Emmanuel Peralta. Let, good morning, andyan na ba ang Pangulo? Major General Henry, Sister Ella, nandito na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Campo Crame para sa change of command ceremony ng Philippine National Police. Binigyan ng arrival honors ang Pangulo na katatapos lang din magsagawa ng troop inspection. Binibigyan ng retirement honors ngayon si outgoing PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. na nag-retiro kahapon. Tatanggap ng award si Acorda para sa kanyang accomplishments. Inaabangan natin ngayon kung sino ang papalit sa kanya na pang-30 PNP Chief dahil ang naitalaga pa lamang sa hapon ay ang OIC na si Police Lieutenant General Emmanuel Peralta. Alright, sige, baka mamaya. Sino ito nagsasalita ulit ngayon? Ako, lang ito, Henry. Alright. Sa gawang pagbibigay ng parangal. Sige. Any moment, pagka tumayo na ang Pangulo, balikan mo kami agad. Thank you, Let. Balik mo na sa inyo, Henry. Thank you. Si Let Narcisa wala po sa Campo Crame. Kasi yung lumabas kahapon na kinumpirma naman ni the Attorney Cheloy Garapil, ang PCO Secretary, ay ang OIC ngayon na papalit. Na PNP Chief ay si General Emmanuel sapagkat siya number 2 ba? Number 2. Sa PNP. Si General Acorda naman ay in fact na-extend na nga ito. Na-extend na siya. Tapos last week dapat 'di ba? Tapos ngayong araw dahil nga Holy Week. Kanya dapat Feb pa nga ito nagretiro dahil February kanya lang in-extend pa ito hanggang ngayon. So ito I mean, December, tama ba? December dapat ang retirement niya. December nga pala. Sapagkat siya nga pala nag-birthday December. So, na-extend siya. Na-extend na hanggang March. Hanggang March. Pero dahil nga dapat last week pa, maraming hamon na namang haharapin kung sino man ang papalit mukhang, sa PNP, no? Mayroon tayong flash report, partner. At abangan natin, pakitawagan si Miss Let. At mukhang may PNP chief na
na i-announce. i-announce. Oo. Sige. Balikan natin sa linya si Miss kuhanin na Let. naman natin si Let. Oo. Binabalikan lang natin si Miss Let dahil mukha pong May nag-iba ang pinipirmahan. ihip ng hangin, partner. Oo. May pinipirmahan mukhang si... may PNP chief. So, hindi na OIC. Mukhang permanent ito. Mukhang permanenteng PNP chief ang uupo at hindi po OIC. Nandiyan na si Miss Let. Andiyan na, partner. I-flash mo na yan. Alright. Flash Report. Flash Report! Let, hindi si General Peralta na. Yung OIC isang araw lang pala. Henry, Sir L, itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Police, Major General Romel Francisco Marbil bilang ikatatupong hepe ng pambansang pulisya. Siya ang papalit sa nagretirong si Police General Benjamin Acorda Jr. kasabay ng itinatutulungan ng Change of Command ceremony dito sa Campo Crame. Si Marbil ang kasalukuyang Director for Controllership ng PNP. Siya ay mista ni General Acorda sa ilalim ng PMA Sambisi Class of 1991. Naging director din siya ng PNP Regional Office 8 o Eastern Visayas Police at nagtrabaho bilang hepe ng PNP Highway Patrol Group. Ulitin natin, Henry, inanunsyo na dito ang papalit kay General Acorda, ikatatlong hepe ng pambansang pulisya, si Police Major General Romel Francisco Marbil. Balik sa inyo, Henry. Thank you, Let. Yan ho ang ating... Flash Report. Flash Report! So, ibig sabihin, si General Peralta maghapon lang naging OIC kahapon. Dahil diba? kahapon siya 31. inanunsyo Kahapon lang. siya So, inanunsyo, maghapong naging OIC. Hanggang kanina. Hanggang kanina. Tama ba? Kahapon na, di ba? din Kahapon na. siya may, hindi yung appointment niya 31 Oo, 31 ngayon Yun dun sa biglang papel. si Marbil ngayon. So, at si Marbil hindi na OIC. Siya Kundi ay- siya na ang talagang pang 30 pang 30th. Ilang taon na ba itong si General Marbil? Teka. Hanapin nga natin kung... Kasi importante po yung taon kung kailan siya magre-retiro at ilang taon niya nga hawakan pa rin itong kung tama itong aking... PNP chief, ano? Oo, kasi ano bang birthday ni General? February 7, 1969. Siya ay 55 years old, So, tama ba? 1969 siya. Oo, so... February. 55 years old na siya, 1969. minus 2024. So kung 55 siya, ibig sabihin may isang taon pa siya. Oo, Sapagkat kasi 56 ang retirement oo. age. Ibig sabihin kung magtutuloy-tuloy ito, kung February 7 pa siya magpi-56, ay mananatili ang kanyang pagiging PNP chief ng hanggang February next year. Yun, para kwan. At ito pong si General Marbil so mga ay 10 months, partner. more or less. Kung less, talagang hindi siya mapapalitan at magtutuloy-tuloy. Si Romel Francisco Marbil. Ano bang probinsya itong si General Marbil? Ito'y taga-kuan ba ito? Taga-norte ba ito? Hinahanap ko kung siya ba ay Ilocano. Diba? General Marbil, taga saan ba ho kayo? Teka muna. Kasi si General Marbil ay walang hungkuan ito, walang masyadong singaw no? Parang si General Acorda rin ho ito although noong 2023 part of December last quarter of 2023 may mga higing na na ito'y posibleng mapabilang na PNP chief pero hindi kagaya ng mga sikat na personahe sa PNP. General Peralta, General Nartates, di ba? General Karamat, General Lucas, yan ang mga General Dobria, yan yung mga, di ba, Sister El, yung mga talaga na pag-uusapan. Medyo matunog ang pangalan. Sige. So alamin natin mamaya kung ano ang magiging mensahe ni Pangulong Marcos at saka ng papalit na PNP chief ngayon na si General Marbil. Damdamin Bayan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACF. Nawawala ka
sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. Nako, Justice, ito palang Greenbelt partner. Isasara for 5 years. Baka itong mga... Bakit? Para daw sa redevelopment plan. Pagagandahin marahil. Mas pagagandahin. Marami siguro malulungkot sapagkat maraming mga magagandang tagpo dyan sa Greenbelt. Maganda pumunta dyan. Oo. Pero 5 years for redevelopment. Abangan po ninyo ang balitang yan mamaya na Nicole Lopez. Justice, baka yung mga apo ninyo pagka minsan nagyayaya dyan sa Greenbelt, alamin natin kung kailan ito isasara muna. Pansamantala. Samantala, panawagan ni dating Speaker Alvarez na bumaba si PBBM sa pwesto, wala sa lugar at malinaw na maagang pamumulitika. Balita mula kay RH number 12, Milky Irigoran. Milky! Henry at Sister El, wala umano sa lugar ang panawagan ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez kay Pangulong Bongbong Marcos na bumaba na sa pwesto para palitan umano siya ni Vice President Sara Duterte at mapahupa ang tensyon sa West Philippine Sea. Ayon kay House Deputy Majority Leader at Tingog Party List Representative Jude Asidre, ang panawagan ni Alvarez ay isang maling interpretasyon ng paglilingkod at katapatan sa bayan. Ipinapaalala ni Asidre na mas kinakailangan yon ang pagkakaisa at pantindig ng mga Pilipino sa ilalim ng liderato ni Pangulong Marcos para depensa ng integridad at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Gini Asidre, tungkulin ni Pangulong Marcos na depensa ng bansa sa anumang paraan at tiyakin na hindi magpapabuli ang Pilipinas sa pamagitan ng pagpapasakop o kawalan ng aksyon. Sa panig ni House Assistant Majority Leader Jefferson Conghun, ang panawagan na magbitiw sa pwesto si Pangulong Marcos ay malinaw na maagang pamumulitika. Sabi ni Conghun, dapat iwasan ng mga kaalyado at kaibigan ni Vice President Sara Duterte ang mapahayag dahil malinaw na ang mandatong ibinigay ng mga Pilipino kay Pangulong Marcos ay hanggang 2028. Ginawa ni Conghun ang panawagan nang sabihin ni Alvarez na magbitiw na sa kanyang posisyon si Pangulong Marcos kung wala naman daw kakayahang resolbahin ang maritime conflict sa China. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Irigoran. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Damdamin Bayan. Salamat, Milky! Samantala, bago natin napuntahan ang report ni Manang Milky tuloy. Thank you, Manang Milky. Si Nicole Lopez, yung tungkol sa pagsasara ng Greenbelt. Batiin ko lang muna, partner, kasi nakatutok sa atin ito. Sino ba yan? Isang magandang umaga kay CSE, former CSE Commissioner Boy Valmores. Sir, good morning po. Ayan, at of course, isa yan sa mga kaibigan din nila kay. At ito, pinapabati. So Happy birthday kay Colonel Wilfredo Gonyo ng PMA Class 1993. Birthday niya pala. Happy birthday po. At kay Captain Big Boy Alzate ng PMA Class 1997. Kernel, wala ba tayo dyan? Happy birthday po. Baka naman pwede magpadala. Charot. Kahit wala sila kumakain din naman kami ng pansit Grabe. At pagbati. Nalintikan pa si Kernel. Sabi ni Kernel, ano kinalaman ko riyan? Napahamak tuloy ako, sabi niya. Pero hindi ang pagbati galing kay Brother Colonel Joseph Dator ng Hiram Lodge 88. Sabi naman ni Colonel Dator, siya na raw bahala. Siya na ba? Yun naman pala sagot na pala Dali niya. pala kausap ito ng mga Colonel na ito. Binasa ko wala ba tayo dyan? Itong mga Colonel na ito na magiging general din, magiging PNP chief din madaling kausap. Hindi tayo pahihindihan ng mga yan. Baka mamaya niyan sumobra na naman yung pagkain natin. Charot lang. Colonel Lidon Monte, Quezon PNP, kaibigan natin. Magandang umaga. Si Colonel Kabitingan, magandang umaga sa inyo. Si General Lucas nga pala. Napabilang din ito Pero tingnan natin kung sigurado magkakaroon ng reshuffling and reassignment ito mga ito Masasaan ba't mapupunta din? Si General Lucas ba mapupunta na sa NCRPO? Titingnan natin. Aakyat na ba sina General Karamat at Nartate sa Campo Crame? Bilang number 2 at number 3. Kumusta na si General Peralta? General, sabagay, good soldier yung mga yan Susunod lamang sa kautusan at sa appointment ng mga yan Sabi naman ni General Peralta, bakit? Naging PNP chief din naman ako, OIC nga lang. Maghapot magdamag. Pero yan namang mga yan talaga naman, go lang kung saan mo ilalagay, gagawin lang ang trabaho talaga. Tsaka mga gentleman yung mga yan
Samantala, alamin muna natin yung mga mahilig mamasyal dito sa may Greenbelt. Greenbelt 1 lang pala. Greenbelt 1 lang. Oo, isasara na para... Yung matandang Greenbelt. Grabe ka naman sa pinakamatanda. Quad pa yata, yung part ng quad yan nung araw di ba? Yung quad. Naabutan mo yung quad? Hindi ko inabutan Ay, yun nako. Hindi mo naabutan yung quad. Oo nga pala. Yan ang mga dekada 80 okay. Pero luma na pala ito. Diyan unang dinate ni Aya Yupanco si Maluca. Ay, talaga sa quad. Hindi ko nabutan, sayang I-research ko yan. Diyan para mas knowledgeable diyan na tayo. unang natikman yung tamis ng unang bibingka sa quad. May bibingkahang masarap. May bibingkahang masarap riyan. Talaga ba? Bago pa mapunta sa kung saang bibingkang usapan yan, Greenbelt 1, isasara na para isailalim naman sa 5 taong redevelopment plan. RHS 17, Nicole Lopez sa detalye. Nicole! Formal nang isasara ang iconic na Greenbelt 1 Mall sa Makati City ngayong araw, April 1. Ayon sa property giant na Ayala Land, isa sa ilalim nila sa 5 taong redevelopment plan ang pamosong Greenbelt 1. Ang nasabing mall ay idinisenyo ng national artist for architecture na si Leandro Locsin na itinayo noon pang 1970s. Plano ng Ayala Land na i-redevelop ang Greenbelt, maging ang 4 pa nitong malalaking shopping mall kabilang na ang Glorieta, Greenbelt 2, Trinoma at Ayala Center Cebu. Batay sa plano ng property giant, aayusin ang Greenbelt 1 at gagawin itong luxury mall na may mga fashion retail brands. Ayon kay Ayala Mall's Vice President and Area Head for Greenbelt, AC Legarda, nakatanggap sila ng maraming aplikasyon mula sa iba't ibang global brands na di raw nila inaasahang magkaka-interes magnegosyo sa Pilipinas. Sabi ng Ayala Land, maglalaan sila ng 13 bilyong piso para sa redevelopment ng Greenbelt 1 at gagawin itong mas moderno. Ayon kay Legarda, magbubukas muli ang Greenbelt 1 sa 2028. Nakatakdang umpisahan ang konstruksyon nito sa ikalawang quarter ng kasalukuyang taon. Sabi ni Legarda, magkakaroon pa rin ng 4 na palapag na shops at 4 na palapag ding parking ang Greenbelt 1 tulad ng kasalukuyan nitong itsura upang mapanatili pa rin ang orihinal nitong imahe. Ayon naman kay Mariana Zobel de Ayala, Ayala Senior Vice President, nagdesisyon ang kanilang kumpanya na i-redevelop ang Greenbelt 1 dahil din sa dumaraming mall goers sa Greenbelts 3 and 4 makaraang i-redevelop nila ang mga ito. Sa ngayon, may 32 malls ang Ayala Land sa bansa at sinabi ng property giant na may kipag-ugnayan sila sa mga global expert para tumulong sa kanilang gagawing redevelopment sa Greenbelt 1. Samantala, bahagyang lumakas ang palitan ng piso kontra dolyar sa halagang 56 pesos and 24 centavos kada US dollar, habang naitala sa $86 and 92 centavos ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you! So, Greenbelt 1 nga. Oo. Uso naman yan kasi yan ay part of their business development plan. Talagang kinakailangan. For a better experience. Yes. So, may mga ganun. Oo. Para yung dating bibingka ay maging cake naman. At saka, although masarap pa rin ang Hindi bibingka. niya pala alam. Hindi niya alam. Ako lang may alam nun ako lang Lumabas pa ako para tanungin. Ikaw talaga nagpapapaniwala ako sa'yo. Ang tawagan mo, si Kuya Aya Yupanco. Kuya Aya, magandang umaga. Alam niya ang kwento nga. Nakakwento niya sa akin. Baka siya lang naman yun. Kayo lang naman nakakaalam. Baka hindi lang natatandaan ni Malo. Baka hindi si Tita MC yun. Anyway. Charot lang. Salamat. We get the side kanina ng Absicom na at least sabi naman nung hinara na nakausap natin ay kung talagang mapapatunayan ito'y may falsipikasyong ginawa. Bay, kwan ito, matatanggal sa... Kaya mag-ingat dapat yung ating mga kaibigang pulis O, tsaka, pagka tayo po ay gagawa ng isang aksyon o kung ano man gusto nyo gawin, ipag-isipan nyo may
wag padalos-dalos. Tsaka wag padadala sa init ng ulo o kung ano man. Sayang ang pinangarap ninyo maging pulis. Ang ganda Tsaka na pinaghirapan nila ng todo yan para marating yan, di ba? Ang ganda na ng inyong benepisyo at sweldo. Ganun talaga ang buhay kahit na ikaw ay murahin, kahit na ikaw ay kung hindi ka naman pagtatangkaan ng buhay talaga. Dapat mahaba ang pisi ng iyong pasensya kung alagad ka ng batas. Kaya nga meron tayong tinatawag na maximum tolerance. Yes, maximum tolerance. Iba kasi Sister Ele, whether we like it or not, pag tayo alagad ng batas, talagang ang inaasahan sa atin ng taong bayan ay tayo'y mapagpasensya, maunawain, mahinahon, hindi padalos-dalos, calculated ang bawat galaw, at hindi na papadala sa ating mga emosyon. Kanya nga ngayon ang IQ ay mas mataas ang timbang ng EQ kaysa sa IQ. Sa IQ. Kasi yung IQ kasi, intelligence quotient, ibig sabihin yung level ng katalinuhan mo, madali na kung pag-aralan ngayon ng mga bagay-bagay Google mo lang at pagawa mo na lang sa AI Uy, hindi yun. Bibigyan ka na ng mga kung ano-anong kasagutan sa mga tanong na gumugulo. Ay, at lumiligalig sa iyong kaisipan. Grabe ka naman, AI Pero talaga. yung emotional quotient, partner, yung emotional quotient, yun yung level ng iyong emosyon kung paano ka magdala ng problema. It's how you carry yourself and your personality. Oo, paano mo i-manage ang iyong galit at tuwa. Ay, iba ho yan. Yan ang talagang tinitingnan ngayon ng ng mga employer at saka ng mga kaya yung mga nagkukuleyo hindi na baling 60-40 IQ, 60 ang EQ. Pwede namang balance. Pwedeng 50-50. Pwede rin, mas maganda rin siguro pero diba? pero totoo yun kasi alam mo yung knowledge kasi yung ano yan na-acquire yan. It's up to you paano mo siya ma-acquire kung masipag ka mag-aral, magbasa ka. Kasi pag the more na nagbabasa ka or nakikipag-interact ka sa mga taong matatalino, marami kang makukuha sa kanila Pero kung pulis ka, balik tayo sa pulis, yung moral fiber, hindi lang pulis kasi. Kung ikaw ay lingkod gobyerno, yung moral fiber mo dapat laging mataas at malinis. Sapagkat ikaw ay ehemplo, huwarang ka ng taong bayan. Paano kukuha ng magandang ehemplo sa iyo kung ikaw naman laging padalos-dalos at nagpapakita, nagdi-display ka ng hindi magandang ugali. Kaya nga alam mo, ang nakakalungkot partner, minsan yung bata takot sa pulis at ang nakakalungkot pa, yung mga magulang ginagawang panakot ang pulis sa mga bata. Pero wag ganon, dapat ang image natin ng pulis, sila yung tao na dapat natin lalapitan, lalo na pag tayo po ay nasa danger. Si Colonel Jean Pajardo nga, Sister El, baka pwedeng makausap natin mother. Si Colonel Pajardo, si Colonel Jean, para malaman lang natin ng mga hindi, tawagan mo lang, baka sasagot sa telepono niya di malaman natin kung ano ba ang ano ba ang siya pa rin ba ang spokesperson. Ay, sa mga naman partner, may iba tayo ng usapan dahil mayroong mga nagre-request dito na baka naman pwede niyong kunin ang side ni Justice Carpio dahil we're getting his side. Actually po, we're trying to reach him out. Baka po medyo busy lang. Pagka sumagot po, kakausapin natin dito sa programa para sagutin yung sinabi kanina ni dating spokesperson Attorney Harry Roque. Anyway, sige ho, at antayin natin ang kanilang mga panig. Pero yun again, plus report natin kanina, si General, anong kompletong pangalan ni General Marbil? Si General Romel Francisco Marbil. Siya ho ay isang 2-star general. Kasi from Brigadier General, ang susunod dyan, Major General, Lieutenant General, hanggang sa maging PNP chief ka na 4-star. Si General Marbil ay 2-star. Mas mataas, ilang star na si General Peralta? 3-star na si General Peralta. Kasi siya ay pangalawa sa pinakamataas. Lieutenant General na siya, di ba? Kaya lang ay talagang yung mga nag-aakala, nag-aantay, nagsasabi, siguro pagka ikaw, Sister Ele, in-appoint na OIC, parang kinukutubang ka na. Siguro parang kinakabahan ka na.
Parang hindi ako. Dahil OIC. Oh, parang Pero ano lang ako. Hindi naman sana. Parang ako bigla naawa kay ano. Kasi magdamag lang siya naging OIC. Maghapot magdamag. Magdamag pala. Go naman. Pero that's the president's prerogative to assign para kung sino yung magiging hepe ng pambansang pulisya sa kanyang liderato. At yan ay inaaral niya. Talaga naman, inaaral po yan. Hindi lang naman po yan basta-basta, ito gusto ko. Yan na yan. Kaya pag naging OIC kayo, So ayaw mo maging OIC? Ayaw mo? Ayaw mo? Parang kwan eh. para kang hanging bridge. Charot. Sabi ng mga kwan eh. Sa madaling salita, panakip butas. Hindi naman. Hindi naman. Kayo naman eh masyado ibig kayong sabihin na ikaw din ang meron kakayahan. Oo. Kasi kung wala kang kakayahan, hindi yan sa'yo kahit pagkakatiwala. OIC, Yes. hindi ka ilalagay riyan. Talaga lang alam mo ninyo, ang trust and confidence, yan ho ay palaging nangunguna sa pagdidesisyon ng appointing power, appointing authority. Kailangan mabigat yung tiwala at na talagang malalim yung pagkakilala sa iyo na ikaw ay maaasahan. Kaya doon minsan nagkakatalo eh. Kanina ko pa nire-research, partner. Kanina pa kung natin taga-saan? Kung taga-saan si General. Major General Marbil. Romel Francisco Marbil. Kung siya ba ay Ilocano o Kuya kung Wilmati, Kuya Eric Dastas. alam ko, si Wilmati, alam na ko, ito. kaibigan mo ito mga ito eh. Baka kilala mo alam mo kung nasaan at makausap baka nga makakausap agad natin si General Marbil eh. Di mas maganda. Sige. 10 minutes before 10 in the morning, still we have a commercial break to go. We'll be back. I'm Henry Uri. Sister Elaine Apit. Henry RH number. Alam mo na pag nawawala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. Mother, di ba? Kita mo. Ano ba? May lumalabas ba na taga Region 8 si ang Ruth ni Kwan? Ang route o pinagmulan. Region 8. Saan ba Region 8? Ano yan, geography yan? Mahina ako sa kwan eh. Sa geography eh. Pero hindi pa. Ito naman kwan kasi may General Marbil taga Quezon City lang. Pagka sinabi mo kasi ang alam pero yung ko, ugat daw, naging regional director siya ng Eastern Visayas. Yung mga ugat niya, mga angka na kung saan nanggaling ang mga Marbil, may siya nagsasabing Region 8 doon sa ilang mga source natin. Anyway, kung ano man at sino man, saan man ang galing na hapa-hap itong si General Marbil, ang ating hiling lamang sana ay mapanatili niya at mahigitan pa niya ang mga accomplishment nitong si General Lacorda na sa kanyang panunungkulan naman ay so far, naging maayos naman ang pambansang kapulisan. Wala namang mabibigat, partner, na pangyayari na involve ang pulis at ang taong bayan. Maliban na lang dito sa pagpasok ni General Marbil, may isang miyembro ng ABSICOM. Hindi pa naman siguro sakop yun. Oo. Dahil sakop pa ni General Sabado. Peralta yun. Oo. Dahil nung Sabado yun. Hindi pa. General Peralta 31 eh. Kay General Acorda pa. Kay General Acorda pa. Kaya lang, pasampa ito sa kanyang transition period. Kaya siguro dapat mabisita rin ang magkaroon ng revisiting sa moral fiber nito mga pulis natin. At matingnan, baka kinakailangan uling mag-retreat sila sa isang kumbento. At pero ganyan naman tao lang yan Lahat ng tao ay nagkakamali. Kaya siguro yung ating mga pulis na iba, diba, nasa ilalim sa retraining. Kaya lang yung pagkakaiba nga kasi pag pulis ka talagang dapat walang ubos ang iyong pasensya. Kasi ikaw ang may hawak ng gatilyo Talagang pag ang iyong pasensya ay manipis. Baka mauwi nga dapat kayo makapal sa pagdidesisyon mo mali. Hindi, makapal po ang pasensya, hindi ang mukha.
So paano? Oy, shout out ko lang si Yeah. si Sir Aman Tosino. Aba, sabi niya dito wala naman harhar ang tuhod. Anong harhar? Ang ibig Alam niya ni sabihin ng- Kuya Henry, sabi dito. Pag naharhar ang iyong tuhod at nahalit ang iyong Kaya singit-singit. nga, harhar tsaka tuhor. Ano yun? Ibig sabihin nun, yung tuhod mo ay nasugatan ng mahaba. Okay, kasi nangungumusta sa aking bakasyon, wala naman ba daw harhar ang yung, tuhor? yung harhar nadalik natalisor ka sa tuor. Naharhar ang ito, okay, nasabit ka sa alambre, ay naharhar ang iyong pamuto. Ano ba? Sabi, tanong mo sino yung kausap mong yan? Si Sir Aman Tosino ng Malbar, Batangas. Sabi mo kay Sir Good morning sa iyo. Sabi mo kay Sir Aman, kumusta ang kanyang pamuto? Kabrad din yan nilakay. Sir Aman, kumusta ang iyong pamuto? Sabi ni Sister El. Ano gayan? Ano gayan? Tanong mo kung ano yung pamuto. Ayaw ko naman. Nakamonitor sa atin ngayon, ikaw loko-loko ka talaga. Nakikinigil lagi, hindi yan uma-absent. Ay, nako. Ang iyong pamuto ni Sir, baka talagang kinakailangang ihasan at baka medyo ko na. Thank you. Lakay, ingat-ingat kung nasaan ka man, pasalubong na lang. I'll see you again. We'll see you again tomorrow. Sa ngalan po ni Mayor Lakay Dayo Macalma. Si Henry Uri po mamayang hapon, balansyado with Karen Oyong. Sister L, thank you. Thank you everyone. Stay safe po at God bless po sa inyo. Bye. Is all